Paano kung ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa pagsusumikap, kundi tungkol sa tamang panahon, kapalaran, at mga enerhiyang hindi nakikita? Sa sinaunang aral ng Feng Shui at Budismo, may mga sandaling tahimik na gumagalaw ang universo, at kapag nangyari yon, may mga taong pinipili upang umangat. Mas dumadaloy ang pera. Kusang bumubukas ang mga pinto. Lumilitaw ang mga oportunidad sa perpektong sandali. Ayon sa makapangyarihang karunungan ng Chinese Zodiac, 6 na tanda ang papasok sa isang pambihirang swerte sa pananalapi, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sila ay nakaayon sa tamang enerhiya. Kung minsan mo nang naramdaman na parang matagal nang hinihintay ang iyong breakthrough, manatili ka dahil maaaring ang mensaheng ito ay para talaga sa'yo. Sa loob ng maraming siglo, ibinahagi ng mga Feng Shui Master at ng mga aral ng Budismo ang isang makapangyarihang katotohanan, dumarating ang kayamanan kapag nagkahanay ang panloob na enerhiya at ang tamang panahon sa labas. May mga taong walang sawang nagsisikap ngunit tila hirap pa rin, habang ang iba naman ay umaangat sa eksaktong tamang sandali, ginagabayan ng mga puwersang maaaring hindi pa nila lubos na nakikita. Ang Chinese Zodiac ay higit pa sa simbolo ng personalidad. Sumasalamin ito sa mga karmic na padron, yugto ng buhay, at antas ng espiritual na kahandaan. Kapag nagbago ang mga padron na ito, maaaring magbago ng malaki ang kapalaran sa pananalapi. Sa videong ito, susuriin natin ang mas malalim na kahulugan ng kayamanan, kapalaran, at espiritual na balance, at kung bakit 6 na tanda ng Chinese Zodiac ang natatanging nakapwesto upang makaranas ng pambihirang pag-unlad sa pananalapi. Hindi ito tungkol sa kasakiman o biglaang yaman. Ito ay tungkol sa mga kaluluwang handa na nakakatagpo ng tamang mga oportunidad. Habang nakikinig ka, panatilihin mong bukas ang iyong isipan dahil ang pag-unawa sa enerhiya ay kadalasang unang hakbang sa pag-akit ng kasaganaan. Sa pilosopiyang silanganin, ang kayamanan ay hindi kailanman itinuturing na basta nagkataon lamang. Itinuturo ng Feng Shui na ang pera ay sumusunod sa galaw, balanse, at tamang tiyempo, habang ipinapaalala ng Budismo na ang bawat gantimpala ay konektado sa mga nagawang kilos sa nakaraan, pagtitiyaga, at panloob na disiplina. Kapag nagkahanay ang dalawang sistemang ito, nagkakaroon ng isang makapangyarihang pagbabago, isang tahimik na pag-ikot ng enerhiya na kayang baguhin ang kapalaran sa pananalapi ng isang tao. May mga yugto sa buhay na ang pagsusumikap ay parang mabigat, mabagal ang progreso, at kahit gaano pa kahigpit ang pagsubok, tila palaging nahuhuli ang resulta. Ayon sa sinaunang karunungan, hindi ito kabiguan, ito ay paghahanda. Tahimik na naiipon ang enerhiya bago ito dumaloy palabas. Tulad ng kawayan na nag-ugat muna sa loob ng maraming taon bago mabilis na umangat, ang kayamanan ay madalas dumarating matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Inilalarawan ng Feng Shui ang panahon bilang paikot. May mga yugto na pabor sa paglago, pagpapalawak, at tagumpay sa material na aspeto. Sa mga pagbabagong ito, hindi laging mainay ang mga oportunidad. Minsan dumarating sila bilang isang maliit na desisyon, isang di inaasahang pagkikita, o isang biglaang linaw ng isip na binabago ang pananaw ng isang tao sa pera at sa buhay. Sa Budismo, ito ang sandaling hinog na ang naipong mabuting karma. Ang nagpapatingkad sa panahong ito ay ang katotohanang pinapaboran ng enerhiya ang mga taong espiritual na nakaayon, hindi lamang ambisyoso. Hinaharangan ng kasakiman ang daloy. Pinipigilan ng takot ang enerhiya. Ngunit ang kalmadong layunin, pasasalamat, at kahandaan ay lumilikha ng puwang para sa kasaganaan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nakararanas ng pag-angat sa pananalapi, habang ang iba ay nananatiling nakatigil, kahit papareho silang nagsusumikap. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng Chinese Zodiac. Bawat tanda ay may kanya-kanyang ritmo ng enerhiya, may nakaayon sa pamumuno, ang iba sa karunungan, pagtitiyaga, o estratehiya. Kapag nagtugma ang kosmikong tiyempo at ang likas na lakas ng isang tanda, nagiging makapangyarihan ang resulta. Ang kayamanan ay hindi na pinipilit. Nagiging mas malinaw ang mga desisyon. Nagsisimulang gumalaw ang pera na may malinaw na layunin. Habang umuusbong ang pagbabagong ito ng enerhiya, 6 na tanda ng Chinese Zodiac ang namumukod tangi, hindi dahil maswerte sila kaysa sa iba, kundi dahil ang kanilang panloob na kahandaan ay sa wakas nagtagpo sa tamang panlabas na sandali. Ang kanilang mga kwento ay malapit ng magbago at ang kanilang paglalakbay tungo sa kasaganaan ay nagsisimula pa lamang. Zodiac #1 ang umaangat kapag ang iba ay nag-aalinlangan. Ang zodiac na ito ay matagal nang may taglay na tahimik na lakas.
Kahit sa gitna ng mahihirap na panahon, may panloob silang paniniwala na darating din ang araw na ayos ang lahat, kahit pasalungat dito ang lohika. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang tagumpay, natutunan ng tandang ito ang kahalagahan ng pasensya sa mas mahirap na paraan. Ang mga pagkaantala, kabiguan, at mabagal na progreso ay hindi parusa, mga aral ang mga ito sa disiplina at pagtitiwala sa sarili. Ayon sa karunungan ng Feng Shui, likas na humihila ang zodiac na ito ng malakas na enerhiya ng galaw. Hindi lang sa swerte dumarating ang pera sa kanila, kundi sa tamang pagpoposisyon, ang pagiging nasa tamang kalagayan ng isip at damdamin kapag lumitaw ang oportunidad. Noong nakaraan, maaaring pinigilan sila ng takot o pagdududa sa sarili. Ngunit ang yugtong iyon ay papatapos na. Sinasabi ng mga aral ng Budismo na kapag tumigil ang isang tao sa pamimilit ng resulta at nagsimulang kumilos ng may linaw, nagigising ang naipong mabuting karma. Para sa zodiac na ito, nagsisimula ang paglago sa pananalapi kapag tuluyan na nilang pinagkakatiwalaan ang kanilang mga instinct. Humuhusay ang mga desisyon sa negosyo. Biglang bumubukas ang mga landas sa karera. Kahit ang maliliit na pagpili ay nagsisimulang magdala ng pangmatagalang gantimpala. Ang nagpapalakas sa panahong ito ay ang kumpiyansang walang kayabangan. Hindi na nila kailangang patunayan ang kahit ano. Kumikilos sila ng kalmado at dahil dito, napapansin sila ng iba. Unti-unting nagkahanay ang mga alok, pakikipagsosyo, at mga pagkakataon sa pananalapi. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay hindi bigla ang kaguluhan, ito ay isang pag-angat na pinaghirapan. At kapag nagsimula na, ang pag-akyat ay tuloy-tuloy, matatag, at mahirap ng pigilan. Zodiac #2 ang tahimik na estratehista ng kayamanan. Ang zodiac na ito ay hindi kailanman naging maingay tungkol sa kanilang mga ambisyon. Habang ang iba ay lantad na nagsasalita ng mga pangarap at plano, ang tandang ito ay tahimik na nagmamasid, matyagang natututo, at naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Marami ang maliitin sila, hindi napapansin na ang katahimikan mismo ang bahagi ng kanilang lakas. Sa Feng Shui, ang zodiac na ito ay konektado sa enerhiya ng karunungan at mga nakatagong oportunidad. Hindi nagmamadaling lumapit ang pera sa kanila, sa halip, unti-unti itong nagpapakita, halos palihim. Noong nakaraan, maaaring tila nahuhuli ang progreso, na parabang sinusubok ng buhay ang kanilang tibay. Ngunit itinuturo ng pilosopiyang Budista na ang malalim na pag-isip at pagpipigil sa sarili ay nag-ipon ng makapangyarihang karmic na yaman. Ngayon, handa ng pakawalan ang naipong enerhiyang iyon. Ang nagbabago para sa zodiac na ito ay ang linaw. Nagsisimulang mawala ang kalituhan pagdating sa pananalapi. Ang mga desisyong dati ay parang mapanganib ay ngayon nagiging kalkulado at kalmado. Ito ang panahong mas nangingibabaw ang estratehiya kaysa bilis. Ang mga pamumuhunan, galaw sa karera, at pagpaplanong pinansyal ay biglang nagkakaroon ng saysay. Nag-iba rin ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa tandang ito. Lumalalim ang respeto. Nabubuo ang tiwala. Bumubukas ang mga pinto hindi dahil sa pamimilit, kundi dahil nakikita ng iba ang katalinuhan at katatagan. Ang zodiac na ito ay nagiging taong gustong makatrabaho, matutunan, at sandalan ng marami. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay hindi dumarating bilang kaguluhan o labis na karangyaan. Dumarating ito bilang kontrol, konsistensya, at pangmatagalang seguridad. Hakbang-hakbang, nagiging matibay ang pundasyon. At kapag ito'y naitatag na, ang kanilang kalagayang pinansyal ay nagiging bagay na tahimik na hinahangaan ng marami, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa. Zodiac #3 ang ginagawang pera ang bawat galaw. Ang zodiac na ito ay hindi kailanman nilikhang manatiling nakatigil. Ang pagiging hindi mapakali, mausisa, at ang palagiang pagnanais ng pagbabago ang matagal nang naglalarawan sa kanila. Noong nakaraan, minsan ay naging laban sa kanila ang enerhiyang ito, napakaraming ideya, napakaraming direksyon, ngunit kulang sa katatagan. Ngunit itinuturo ng Feng Shui na ang galaw ay kayamanan kapag ito'y ginabayan ng tama. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ng zodiac na ito ay palagi silang tumatakbo, ngunit hindi pa rin ganap na nakararating. Totoo ang pagsusumikap, ngunit tila laging nahuhuli ang gantimpala. Ipinapaliwanag ng Budismo na ito ay yugto kung saan hinuhubog pa lamang ang karma, hindi pa ito ibinibigay. Bawat panganib na hinarap, bawat aral na natutunan, ay naghahanda sa kanila para sa mas matalinong pagkilos. Ngayon, sa wakas ay humahabol ang tamang tiyempo sa kanilang pagsisikap. Ang malaking pagbabago para sa zodiac na ito ay ang focus.
Ang dating watak-watak na enerhiya ay nagsisimulang magkaisa tungo sa malinaw na layunin. Lumilitaw ang mga oportunidad na may kinalaman sa paglalakbay, komunikasyon, kalakalan, o mga dinamikong karera. Kahit ang mga pagbabagong dati nakakagulo ay ngayon direktang humahantong sa kita. Ito ang panahong nagiging kapaki-pakinabang ang mabilis na pag-isip. Ang mga desisyong ginagawa ng may kumpiyansa ay nagbubukas ng mga pintong hindi inaasahan. Dumadaloy ang pera hindi dahil bumagal ang zodiac na ito, kundi dahil sa wakas ay kumikilos na sila ng may direksyon, hindi padalos-dalos. Dumarating ang kayamanan sa pamamagitan ng aksyon, ngunit hindi ng pabigla-biglang aksyon. Natututo ang tandang ito kung kailan gagalaw at kung kailan hihinto. At sa balanse na yon, nagiging tuloy-tuloy at matatag ang pag-unlad sa pananalapi. Para sa zodiac na ito, ang kasaganaan ay hindi tungkol sa pananatili sa isang lugar, ito ay tungkol sa pagmaster ng momentum. At kapag ito'y nagawa na, ang paglalakbay ay nagiging kapwa kapanapanabik at kapaki-pakinabang. Zodiac #4, ang matyagang tagapagtayo na sa wakas ay nakikita ang bunga. Ang zodiac na ito ay matagal nang may taglay na banayad ngunit matibay na lakas. Hindi sila kailanman nagmadaling makipagkumpetensya o patunayan ang sarili, kahit paulit-ulit na sinusubok ng buhay ang kanilang pasensya. Habang ang iba ay sinusukat ang tagumpay sa mabilis na resulta, ang tandang ito ay nakatuon sa katatagan, pananagutan, at pangmatagalang seguridad. May mga sandaling nakaramdam sila na parang hindi napapansin o nahuhuli sa likod. Sa Feng Shui, ang zodiac na ito ay konektado sa enerhiya ng lupa, mabagal, tuloy-tuloy, at malalim ang ugat. Ang kayamanang kaugnay ng enerhiyang ito ay hindi biglang lumilitaw. Tahimik itong lumalago, patong-patong, kadalasang hindi napapansin hanggang sa ito ay maging imposibleng baliwalain. Itinuturo ng Budismo na ang mga taong nagtitiis ng may katapatan ay nag-ipon ng makapangyarihang mabuting karma, kahit patila malayo ang gantimpala. Para sa zodiac na ito, may kahulugan ang mahabang paghihintay. Ang nagsisimulang magbago ay ang pagkilala. Ang mga pagsisikap na dati parang hindi nakikita ay ngayon unti-unting kinikilala. Dumarating ang mga oportunidad sa pananalapi sa pamamagitan ng konsistensya, mga promosyon, matatag na paglago ng negosyo, o maaasahang daloy ng kita na lumalawak sa paglipas ng panahon. Hindi ito dramatikong yaman, kundi isang ligtas at pangmatagalang kasaganaan. Sa emosyonal na aspeto, pinakakawalan din ng zodiac na ito ang pagdududa sa sarili. Tumitigil sila sa paghahambing ng kanilang landas sa iba at nagsisimulang magtiwala sa sarili nilang takbo. Mahalaga ang panloob na pagbabagong ito dahil malakas tumugon ang Feng Shui sa paniniwala sa sarili na nakaugat sa kalmadong layunin. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay dumarating bilang kapayapaan ng isip. Mas gumagaan ang mga bayarin. Mas nagiging madali ang pagpaplano. Hindi na puno ng pangamba ang pagtingin sa hinaharap. Ang kwento ng kanilang tagumpay ay hindi maingay, ngunit ito ay malalim ang kasiyahan. At kapag naitayo na, ito'y nananatiling matatag. Zodiac #5, ang matalinong isip na humihila ng mga oportunidad. Ang zodiac na ito ay matagal nang kilala sa talino, kakayahang umangkop at mabilis na pag-isip. Kahit sa mahihirap na sitwasyon, nakakahanap sila ng paraan upang makaligtas, mag-adjust at magpatuloy. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, maaaring hindi agad naging katumbas ng tunay na katatagan sa pananalapi ang kanilang mga talento. Sagana sa ideya, ngunit pabago-bago ang daloy ng pera. Iniugnay ng Feng Shui ang zodiac na ito sa enerhiya ng metal, na nagpapatalas ng isip at humihila ng mga koneksyon. Ang kayamanan para sa tandang ito ay bihirang nakukuha ng mag-isa. Dumarating ito sa pamamagitan ng mga tao, network, kolaborasyon, at mga sandaling nagsasabay ang tamang tiempo at pagkamalikhain. Itinuturo ng Budismo na ang karunungan na sinabayan ng kababaang loob ang nagbubukas ng gantimpalang karmiko. Ang nagbabago ngayon ay ang pagkakaayon. Nagsisimula ng makilala ng zodiac na ito kung aling mga oportunidad ang karapat-dapat tahakin at kung alin ang dapat nang bitawan. Mas nagiging mabigat ang dating ng kanilang mga salita. Napapansin ang kanilang mga ideya. Ang mga simpleng usapan ay nagiging kontrata at ang pagkamausisa ay nagiging kita. Dumarating ang paglago sa pananalapi sa pamamagitan ng matatalinong pagpili, hindi lang sa mabigat na trabaho. Natututo ang tandang ito kung paano magtrabaho ng mas matalino, hindi mas mahaba. Inilalagay nila ang sarili sa mga kapaligirang madaling lapitan ng swerte, mga pagpupulong, plataporma, o tungkuling nagpapalakas sa kanilang kakayahan.
Lumalaki ang kumpiyansa, ngunit kasabay nito ang mas matalas na pag-unawa. Ang balanse na ito ang nagpoprotekta sa kanila mula sa mga pabigla-biglang desisyon na dati nauubos ang kanilang yaman. Sa halip, ang kayamanan ay nagiging isang bagay na matalino nilang pinamamahalaan, hindi desperadong hinahabol. Zodiac #6 ang tumatanggap ng kasaganaan sa pamamagitan ng mga pagpapala. Ang zodiac na ito ay may likas na pusong mapagbigay. Bukal sa loob silang nagbibigay oras, enerhiya, kabutihan, madalas nang hindi umaasa ng kapalit. Noong nakaraan, minsan itong humantong sa kawalan ng balanse. Sinusuportahan nila ang iba habang napapabayaan ang sarili, at nagtatanong kung bakit tila mabagal dumating ang gantimpala sa pananalapi. Itinuturo ng Budismo na ang kabutihang loob ay hindi kailanman nasasayang. Bawat taos pusong gawa ay lumilikha ng mabuting karma, kahit pa tila nahuhuli ang resulta. Sa Feng Shui, ang zodiac na ito ay nakaayon sa enerhiya ng kasaganaan, ngunit umaagos lamang ito kapag nirerespeto ang mga hangganan at ang sariling halaga. Sa mahabang panahon, ito ang aral na kanilang pinagdadaanan. Ngayon, nagbabago ang ikot. Ang malaking pagbabago ay ang pagkilala sa sarili. Nagsisimula ng pahalagahan ng zodiac na ito ang kanilang oras, pagsisikap, at presensya. Ang nagbabago ngayon ay ang pagkakaayon. Nagsisimula ng makilala ng zodiac na ito kung aling mga oportunidad ang karapat-dapat tahakin, at kung alin ang dapat nang bitawan. Mas nagiging mabigat ang dating ng kanilang mga salita. Napapansin ang kanilang mga ideya. Ang mga simpleng usapan ay nagiging kontrata, at ang pagkamausisa ay nagiging kita. Dumarating ang paglago sa pananalapi sa pamamagitan ng matatalinong pagpili, hindi lang sa mabigat na trabaho. Natututo ang tandang ito kung paano magtrabaho ng mas matalino, hindi mas mahaba. Inilalagay nila ang sarili sa mga kapaligirang madaling lapitan ng swerte, mga pagpupulong, plataporma, o tungkuling nagpapalakas sa kanilang kakayahan. Lumalaki ang kumpiyansa, ngunit kasabay nito ang mas matalas na pag-unawa. Ang balanse na ito ang nagpoprotekta sa kanila mula sa mga pabigla-biglang desisyon na dati nauubos ang kanilang yaman. Sa halip, ang kayamanan ay nagiging isang bagay na matalino nilang pinamamahalaan, hindi desperadong hinahabol. Zodiac #6 ang tumatanggap ng kasaganaan sa pamamagitan ng mga pagpapala. Ang zodiac na ito ay may likas na pusong mapagbigay. Bukal sa loob silang nagbibigay oras, enerhiya, kabutihan, madalas nang hindi umaasa ng kapalit. Noong nakaraan, minsan itong humantong sa kawalan ng balanse. Sinusuportahan nila ang iba habang napapabayaan ang sarili, at nagtatanong kung bakit tila mabagal dumating ang gantimpala sa pananalapi. Itinuturo ng Budismo na ang kabutihang loob ay hindi kailanman nasasayang. Bawat taos pusong gawa ay lumilikha ng mabuting karma, kahit pa tila nahuhuli ang resulta. Sa Feng Shui, ang zodiac na ito ay nakaayon sa enerhiya ng kasaganaan, ngunit umaagos lamang ito kapag nirerespeto ang mga hangganan at ang sariling halaga. Sa mahabang panahon, ito ang aral na kanilang pinagdadaanan. Ngayon, nagbabago ang ikot. Ang malaking pagbabago ay ang pagkilala sa sarili. Nagsisimula ng pahalagahan ng zodiac na ito ang kanilang oras, pagsisikap, at presensya. At sa sandaling mangyari yon, tumutugon ang enerhiya. Lumilitaw ang mga oportunidad na nagbibigay lakas imbes na nakakapagod. Dumarating ang pera sa paraang nararapat, hindi pilit. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay malalim na konektado sa emosyonal na balanse. Kapag tumigil silang makaramdam ng guilt sa pagnanais ng mas marami, mas maluwag na dumadaloy ang kasaganaan. Nagiging mas matatag ang kita. Tumataas ang antas ng ginhawa. Mas gumagaan ang pakiramdam sa buhay. Hindi ito bigla ang karangyaan, kundi pinagpalang kasapatan, sapat para mamuhay ng kalmado, magbigay ng bukal sa loob, at magplano ng may kumpiyansa. Napapansin ng iba kung paano tila kusang umaayos ang mga bagay para sa kanila, hindi alam ang mahabang landas ng karma na dinaanan nito. Para sa zodiac na ito, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pakiramdam na sinusuportahan ka ng mismong buhay. At ang ganitong uri ng yaman ang pinakamahirap mawala. Mga payo sa kayamanan ng Feng Shui para sa lahat ng zodiac signs. Bagamat 6 lamang na tanda ng Chinese zodiac ang matinding binigyang diin, pinaalala ng karunungan ng Feng Shui at Budismo ang isang mahalagang katotohanan, ang enerhiya ng kayamanan ay bukas para sa lahat ng marunong tumanggap nito. Ang pera ay hindi lamang tumutugon sa pagsusumikap, tumutugon din ito sa kapaligiran, intensyon, at emosyonal na kalagayan. Nagsisimula ang Feng Shui sa kamalayan.
Hinaharangan ng kalat ang daloy ng enerhiya. Ang masikip at magulong espasyo ay nagtataglay ng stagnant na enerhiya, at ang stagnant na enerhiya ay lumalaban sa kasaganaan. Ang paglilinis ng tirahan o lugar ng trabaho ay hindi lang pisikal na gawain, ito ay mensahe sa universo na handa ka nang tumanggap ng higit pa. Ang bukas na espasyo ay nag-aanyaya ng galaw, at ang galaw ay nag-aanyaya ng oportunidad. Nagdadagdag ang Budismo ng mas malalim na pananaw. Hindi sapat ang pagnanais lamang. Ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng pinto ng kasaganaan. Kapag pinahahalagahan mo ang mayroon ka na, ipinapakita mo ang kahandaan para sa paglago. Pinipigilan ng reklamo ang enerhiya habang pinalalawak ito ng pagiging kontento. Mahalaga ang maliliit na kilos. Ang paraan ng pagtrato sa pera, kung paano ito binabayaran, iniipon, o ibinabahagi, ay humuhubog kung paano ito bumabalik. Lumalago ang kayamanan kapag ito'y nirerespeto, hindi kinatatakutan o sinasamba. Ang kalmadong intensyon ang lumilikha ng konsistensya. Higit sa lahat, ang pasensya ang nagbabago ng pagsusumikap tungo sa gantimpala. Itinuturo ng Feng Shui ang tamang tiyempo. Itinuturo ng Budismo ang pagtitiwala. Kapag nagkahanay ang dalawang ito, nagiging mas magaan ang pag-usad ng buhay. Konklusyon, kapag nagtagpo ang tadhana at kahandaan, ang kayamanan ay hindi laging maingay. Minsan, dumarating ito ng tahimik, unti-unting binabago ang buhay sa pamamagitan ng bawat desisyong ginagawa. Ipinapaalala ng mga aral ng Feng Shui at Budismo na ang tunay na kasaganaan ay hindi minamadali, ito ay dahan-dahang nagbubukas kapag handa na ang isang tao na tanggapin ito ng may linaw at balanse. Ang 6 na tanda ng Chinese zodiac na ating tinalakay ay hindi pinili ng basta-basta. Ang kanilang mga paglalakbay ay sumasalamin sa pasensya, karunungan, galaw, estratehiya, kabutihang loob, at tibay ng loob. Ang bawat aral ay naghanda sa kanila para sa sandaling sa wakas ay nagkahanay ang oportunidad at pagsusumikap. Ngunit ang tadhana ay hindi para sa ilan lamang. Ang bawat nakikinig ay may kakayahang baguhin ang sariling landas. Binabago ng kamalayan ng kilos. Binabago ng intensyon ng enerhiya. At ang enerhiya ang humuhubog sa mga resulta. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, pagnilayan mo ang sarili mong paglalakbay. Pansinin mo kung ano ang iyong natutunan, hindi lamang kung ano ang iyong nakamit. Kadalasan, ang paglago ay lumilitaw muna bago pa dumating ang pera. Habang patuloy ang daloy ng buhay, manatiling bukas, manatiling nakatapak sa lupa, at manatiling nakaayon. Kapag nagtagpo ang kahandaan at tamang tiyempo, wala nang ibang magagawa ang kasaganaan kundi tumugon.